Magpaliwanag ka, Risa, sa sinasabi nito. Then, dininay niya. Ito pa yung mga ibang video. Si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni San Risa. Yun. So, hinahanap siya at tinatakot. Okay, hinahanap siya at tinatakot. Okay? Binayaran at gawa-gawa lang ang mga sinabi Ano, tingnan mo. O, sino yan? Ayan, si Miss Hannah Jane Sancho, itong nasa harapan niya. O, ayan, si alias Rene. Nakita niyo naman, naka-jacket na, naka-sombrero pa, naka-salamin pa, naka-face mask pa. Tapos, nag-alias pa. So, itinatago niya yung kanyang identity. Tinago niya yung totoo niyang pangalan, itinatago niya yung kanyang mukha. Bakit? Bakit mo Bakit ka naman magtatago kung vindication para sa sarili mo yan or makakalaya ka? Because the truth will set you free. Kung makakalaya ang iyong puso at isip dahil sa lahat ng katotohanan na isisiwalat mo, bakit ka magtatago? Kaya mas naniniwala ako na nagsasabi talaga siya ng totoo ngayon. Di ba? Nagsasabi siya ng totoo ngayon kasi nakalabas yung mukha niya eh. Pero for me pa din, dahil nga nagsinungaling na siya dito sa Senate inquiry na to, para sa akin, yung sinasabi niya ngayon, pwedeng kasinungalingan pa din. Di ba? Papaano ka magtitiwala sa isang tao na nagsinungaling na? So dahil ba pabor sa atin yung sinasabi niya, maniniwala na tayo sa kanya? Isa lang naman ang ibig sabihin nito eh. Na si Rene, totoo man yung sinasabi niya ngayon, ay sinungaling siya. Bakit? Diyan sa inquiry ni Senator Risa Ontiveros, nagsinungaling na siya eh. Kaya nga sabi ko nga, the fact na nagsinungaling siya under oath dito sa inquiry na ito, meron mang collaboration, connivance between Ontiveros and siya, ibig sabihin, si Rene sinungaling o nagsinungaling. Therefore, lahat ng mga pinagsasabi nito ni Rene diyan sa Senate inquiry na yan ay dapat mapawalang bisa. At kung ginamit itong statement ni Rene para makapag-come up sila ng negative publicity, paninirang puri kay Pastor Apollo Kibuloy, dapat si Risa Ontiveros mag-apologize kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Kasi ngayon, pinatutunayan niya na si alias Rene sinungaling. Kung si alias Rene sinungaling, edi kasinungalingan ang basihan ng mga rekomendasyon mo para kasuhan si Pastor Apollo Kibuloy. Tanga mo. Diretso. sa pagdinig ng Senado laban sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte maging kay Apollo Kibuloy. Mantakin mo dahil sa mga statement nitong kupal na batang to, dahil sa mga statement nito, nakakulong ngayon si Pastor Apollo Kibuloy. May namatay na 3 tao. Merong pagsugod dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Tumira pa ng 16 days. 2 beses inatake. Ang daming mga nawalang gamit, nawarak, naransak, naabuso ang karapatang pantao dahil sa kasinungalingan nito. Now, Risa Ontiveros, totoo bang sinungaling to o hindi? According dito sa report na to, pinasisinungalingan mo lahat na sinasabi niya at sinasabi mong itong batang ito ay sinungaling. O kung sinungaling tong batang to, dapat lahat ng kanyang mga testimonya dyan sa Senado i-strike out na natin. Or gawin natin, i-disqualify na natin. O anong kwenta ng ng Senate inquiry mo? Eh di wala, basura yan. So nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy ngayon dahil sa basura mo. Hayop na yan. O diretso. Ito ang pahayag ni Michael Maurilio na nagpakilalang alias Rene nang tumistigo ito sa pagdinig ng Senado noong February 2024. Kaugnay ito ng investigasyon sa mga umano'y pang-aabuso ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader na si Kibuloy. Bunsod nito, ipinilisinta ni Senador Risa Ontiveros ang palitan ng email sa pagitan ng kanyang opisina at ni Michael Maurilio.
Ayon kay Senador Ontiveros, si Maurilio ang nauna at paulit-ulit na nagpadala ng mensahe sa kanila Na unang nagpadala ng mensahe, lumapit sa'yo. Anong ginawa mo? In-entertain mo. Hinaus mo. Di ba? Ginawan mo siya ng sworn affidavit niya. Naging testigo siya dyan sa'yo. So, noon, nagsasabi siya ng totoo, ganon. Ngayon, na bumaliktad na siya, hindi na siya nagsasabi ng totoo, ganon. So, kapag yung sinusumbong niya, pabor sa'yo, nagsasabi siya ng totoo. Pero pag ikaw na, yung sinasabi niyang masama, hindi na totoo yung sinasabi niya, ganon. Let's just agree. Or can we just agree, Senator Risa Ontiveros, that Maurilio Alias Rene tawag dyan? Si Alias Rene ay isang sinungaling. Can we agree? Kung mag-agree tayo parehas ngayon, kasi noon ayaw mo mag-agree sa amin na sinungaling yan eh. So if we can agree right now na sinungaling siya, anong kwenta nung Senate inquiry mo? Paulit-ulit ka naman, Boss Dada. Hindi kailangan paulit-ulitin natin para maintindihan ninyo. Hindi na to usapin kung nagsasabi ito si Rene ng totoo o hindi. Isa lang ang ibig sabihin nito. Sinungaling to. So kung sinungaling to, dapat si Pastor Apollo Kibuloy, pinalalayan nyo na. Halimbawa, yung alias Amanda naman, bumaliktad din. Paano kung halimbawa bumaliktad din yun? At sinabi niya na ganito din, halimbawa, ako'y pinilit lang, ako'y binayaran lang, ako'y talagang inutusan lang na gipitin si Pastor Apollo Kibuloy. Paano kung biglang bumaliktad din yung alias Amanda? Ano sasabihin mo? Sinungaling din yung Amanda. O kung sinungaling yung Amanda, mag-agree tayo ulit na sinungaling siya. Kasi sinasabi na namin ngayon pa lang, sinungaling yung babae na yan. Paano kapag bumaliktad yan? So mag-agree ka na sa amin na sinungaling yung babae na yan. So kung ganun na mangyayari, parehas din ito. Bakit? Nakakulong pa si Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Kung talagang Risa Ontiveros, ikaw ay naniniwala na sinungaling itong si Alias Rene, ikaw na sanang mag-correct ng kahayupang ginawa mo na pagre-rekomenda mo na mapakulong itong si Pastor Apollo Kibuloy. Dapat palayain na natin to. Bakit? Sinungaling to si Rene. Ako naniniwala ako sa iyo ngayon na sinungaling ito si Rene. Kung sinungaling si Rene, kasinungalingan yung mga pinagsasabi niya sa inquiry mo, dapat tumulong ka na para mapakawalan na si Pastor Apollo Kibuloy. Simula noong December 2023 na nagnanais na magsalita laban sa religious leader. Sabi niya, quote, "Dati rin po akong worker ni Pastor Kibuloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako." Close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Ayun na nga. Taliwas yung sinasabi niya sa ngayon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin si Alias Rene sinungaling. So kung sinungaling si Alias Rene, bakit ka naniniwala sa sinabi niya sa'yo nung una pa lang dyan sa Senate inquiry mo? Hindi ba? Hindi ka marunong eh. Yan ang malaking pagkakamali mo. Ang pinakamalaking pagkakamali mo is yung sabihan mo si Rene na sinungaling. Kasi pag sinabi mong sinungaling si Rene, ibig sabihin, yung mga pinagsasasabi niya dyan sa Senate inquiry mo, kasinungalingan. Therefore, yung resulta ng yung Senate inquiry, ang pundasyon kasinungalingan. So, dapat, dahil may mga ganitong recantation na, dapat mag-apologize ka na. Nalusutan ako ng isang sinungaling na resource person. Hindi kasi namin masyadong binackground check. Nature na pala niya yung pagsisinungaling.
Hindi ba? Ngayon, yung committee report ko tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy using itong kasinungalingan, nire-reverse ko na. Dapat ganun, i-reverse mo na. Sinungaling si Rene. Sabi ko nga sa iyo, the fact na pinatutunayan mo na sinungaling si Rene, tama kami. Tama kami noon nung sinasabi namin sa iyo, Risa Ontiveros, sinungaling yung resource person mo. So anong gagawin mo ngayon na sinungaling yung resource person mo? Dapat ikaw mismo magpalaya na kay pastor, ikaw na kumuha ng susi, ilabas mo na siya sa kulungan. Dahil unang-una sa lahat, sa'yo nagsimula yung kademonyohan eh. Kaya nagkaroon ng authority itong sila General Torre, Marbil at sila Abalos na babuyin ang kingdom of Jesus Christ dahil sa katarantaduang hearing mo eh. Bakit ko sinabing katarantaduhan? Sinungaling yung testigo mo. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times. Noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Hindi ba? Ikaw na umamin. Hindi nyo pinapansin. So anong ginawa nung bata? Gumawa ng istorya. Nung gumawa ng istorya yung bata, tapos nung nakita nyo na pwede nyo siyang magamit laban kay Pastor Kibuloy, kinuha nyo na siya. Regardless, binayaran nyo siya o hindi. Kung binayaran nyo man siya o hindi, pero nung nakita nyo yung email niya, 2 beses siya nag-email, hindi nyo pinansin. Doon sa mga sumunod na email niya, noong nakita nyo na mukhang desidido siyang mag-testify, kinuha nyo. Tama, kinuha nyo. Nag-due diligence ba kayo? Nag-background checking ba kayo? Di ba? Hindi na. Basta maganda yung basta maganda yung mga sasabihin mo, basta pangit yung mga ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa'yo, go, go, go tayo. Hindi ba? Ngayon, biglang bumaliktad. So paano na? Totoo ba yung sinasabi niya sa'yo? O hindi? Kasi kung sinasabi mo hindi totoo yung sinasabi niya ngayon, totoo yung sinasabi niya noon, abay, gaga ka talaga. Nabitag ka dito, ma'am. Nabitag ka dito sa statement mo na to. Akala mo nakagaling ka rito. Akala mo iginaling mo to. Di ba? Akala mo yun. Pinatunayan mo lang na yung sinasabi namin sa iyo dati na sinungaling yan ay totoo. So napasukan ka ng sinungaling na resource person. Walang kwenta, basura ang Senate inquiry mo, madam. Kaya kung ako sa iyo, i-reverse mo na yan. Reverse it hanggat kaya mo pa. And then tama yung ginagawa mo. File cases against this person kasi sinisira ka niya eh. Binisto ka niya. So file cases against this person. Kasi yun naman ang gusto naming mangyari. The reason why inilabas namin yun is because sobrang bait mo sa mga sa mga pagpapakilala mo sa tao. Pero according sa sinabi ng bata, meron kang kademonyohan na itatago sa katawan mo. Pero hindi ako naniwala doon sa bata Pero ibinalita ko to para makarating sa'yo. At sana sumagot ka. Ayan, sumagot ka. At ang sagot mo, pinatunayan mo na sinungaling yung bata. Di tapos ang usapan, kasi sinungalingan yung sinasabi ng bata, sinungaling yung testigo mo, di i-reverse mo na yung findings ng committee mo. 4. Nasaan dyan ang pinilit? Bukod dito, nakasaad din umano ang pangalan ng mga Duterte sa pinakaunang salaysay ni Maurilio na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa opisina ni Ontiveros. Si Maurilio rin anya ang unang nanghingi ng pera sa opisina ng senadora taliwa sa bago nitong pahayag na binigyan siya ng 1 milyong piso ng mambabatas. On February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Humingi siya ng pera sa'yo. Humingi siya ng pera sa'yo. Binigyan mo o hindi? Hindi. Bakit? Kasi kamo, hindi kayo nagbibigay ng pera. So, bakit testigo mo pa din siya? Hinihingan ka na pala niya ng pera, bakit testigo mo pa din siya?
Hindi mo ba naisip na pinipirahan ka lang niya? Kaya sinasabi niya yung gusto mong marinig? O di sana doon pa lang nagtaka ka na. Di sana doon pa lang, inimbestigahan mo na siya. Ba't ka humihingi ng pera? Wala naman sa usapan natin yung pera. Kumakain ka naman dito sa rest house, ah. Oh, ang sarap naman ng tulog mo, nakakondo ka pa. Para saan yung pera? O nung hinihingan ka na sana niya ng pera, sana nalaman mo na. O kaya sana ikaw na mismo yung nagkusa na, teka, may something sa batang to, ha. Mukhang namimira lang to, ha. Mukhang sinasabi niya yung gusto kong marinig na sinasaktan siya, na siya ay pinaparusahan, na siya ay dinadamay niya yung mga Duterte. Di sana nagduda ka na. Hindi ka nagduda, di ba? O so ngayon, ang pinupunto mo lang is hindi ko siya binayaran. Siya yung nanghihingi sa akin ng bayad. Sinungaling yan. O, sinungaling yan? Testigo mo yan, eh. So sinungaling yung testigo mo, Risa Ontiveros. Anong ibig sabihin nun? Kabalbalan yung yung inquiry mo. Sukol. Wala, yari ka dito, Risa H. Sobrang yari ka dito, wala ka lusot dito, ma'am. Inamin mo, eh. Sa bibig mo mismo nang galing, eh. Na sinungaling yung tao na yan, eh. Testigo mo yan. Tangina, ikaw naglabas yan sa publiko. Hindi naman kay OJC naglabas yan, ikaw. Oh, hindi ba? So, anong pakiramdam na ang pundasyon mo kasi nungalingan? Oh, sabi ko nga sa'yo, ano ang nature ng isang ahas? Kahit alagaan mo ang isang ahas, aahasin ka niyan. Kahit anong pakain mo, kahit na ipakilala mo yung sarili mo sa kanya araw-araw, balang araw, tutuklawin ka niyan. Bakit? Kasi ahas yan, eh. Yan ang trabaho ng ahas, tumuklaw. O ngayon, ginagamit mo yung ahas na yan noon para tuklawin ang mga Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy ang KOJC. Anong pakiramdam? Na ikaw naman ngayon yung tinutuklaw niya. O, hindi ba? Sinungaling ngayon. Nung ikaw na tinutuklaw, sinungaling na. Nung tinutuklaw sila Pastor Kibuloy, hindi pa siya sinungaling. Ganun ba yon? Ang sinungaling yan. Oo, pagka katulad niya, sabi ko nga sa'yo, katulad kay Arnie Tevez, di ba? Yung 10 nag-confess na si Tevez yung amo nila. Di ba nag-recant sila na hindi daw si Tevez yung amo nila, na pinilit lang daw sila? O, ngayon, ako bilang isang judge, kung bumaliktad siya ulit, i-maintain niya yung una niyang statement na si Tevez talaga yung nagpumatay, maniniwala pa ba ako? Hindi na ako maniniwala. Bakit? Kasi nga nagsinungaling na. Kung halimbawa, sige, ganito. Halimbawa, itong si Alias Rene, bumaliktad na naman siya. Sasabihin niya, hindi, totoo talaga. Si Risa Ontiveros talaga ang kakampi ko. Kinidnap talaga ako ng KOJC. Inoferan talaga ako ng pera para sirain si Risa Ontiveros. Oh, maniniwala na naman kami. Ganon. Kasi pabor na naman sa'yo. Oh, di ba? Kung halimbawa, bumaliktad ulit to si Rene, tatanggapin mo ba siya? Hindi na, di ba? Hindi mo na siya tatanggapin. Bakit? Kasi nga sinungaling siya. That's the bottom line. O, umaming ka na sinungaling siya. O, anong ibig sabihin nun? Walang kwenta yung Senate inquiry mo. Palayain mo na si Pastor Kibuloy. Ganun lang yun. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at